Praise to you, Lord Jesus Palakpakan Christ. natin ang salita ng Diyos ng malakas. At magsiupo kayo sandali. The gospel speaks of greatness. Nagtatalo kasi ang mga alagad, no? Tungkol sa kadakilaan sa mata ng Diyos. Sino ba ang dakila sa langit? So today, let us talk about the foundation of greatness. Saan ba ito nag-uugat? Saan ba ito nag-uumpisa? Ano ba ang haligi para tayo ay kilalaning dakila ng Diyos? To be great in the eyes of God. Service is the foundation of greatness. Ito ang pinakaugat kung papaano tayo magiging dakila sa mata ng Diyos. At practically speaking, pati din naman sa mata ng tao, kapag ikaw ay naglilingkod, dakila ka. Nasabihan na ba kayo nung, uy, alam mo, maaasahan talaga kita. Ang sarap, di ba? Kesa naman yun, wala kang maaasahan dyan. Ang sipag-sipag mo. Sarap pakinggan. Kesa naman sabing, napakabatugan nito. Sa tao mismo. Sa tao din, nakapagbibigay sa atin ng kadakilaan ang pagbabahagi ng sarili sa paglilingkod. So remember, service is the foundation of greatness. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, di ba? Whoever wishes to be great among you will be your servant. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. In short, service is the imitation of the life of Jesus. Ang paglilingkod po ay pagtulad sa buhay ni Jesus na dumating hindi para paglingkuran. Dumating siya upang maglingkod at ialay ang buhay para sa marami. Sa ikatutubos ng ating mga pagkakasala. Alam po ninyo, service is something that you have been doing throughout your life. Hindi nyo lang pinapansin. Hindi nyo nabibigyan ng emphasis. But you have been doing service all your life. Pag naglalaba kayo dati service, naglilinis kayo ng bahay, nagugas ng plato, nag-aalaga kayo ng anak, that is because you are doing your part of sharing your life, yourself, to another. Anak, bantayan mo yung kapatid mo. That is service, yung mga batang nandito. Hindi na kayo kailangan magpunta sa naputokan ng bulkan, o kaya nalunod sa mga baha, binagyo ng matindi. Sa bahay ninyo, you have been doing it all the while, but you are not aware of it. And that is what God expects us to do. Na ibahagi lamang yung ating sarili. Tatay, nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya, hindi ba? That is your service for them. Minamahal mo yung nanay ng mga anak mo, that is a great service for God. Sinusundo mo sila sa school. O ano pang hinahanap ninyo? Ang problema lang kasi sa atin, sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay, na paglilingkod, minsan nagsasawa tayo. Pagod na kasi ako, Father. Ako na lang lagi nilang inaasahan. Mas mabuti po yung kayo inaasahan kaysa kayo umaasa. That is why I say service is a reward in itself. Ang paglilingkod po ay gantimpala na sa sarili niya mismo. Wag na kayong humanap ng ano bang magiging kapalit. Yun na nga yun eh.
Kapag nakapaglingkod kayo, merong nga lakas para tumulong sa iba, magpasalamat ka. Mas mabuti kasi ang tumutulong kesa ikaw ang humihingi ng tulong. Mas mabuti kayo nagbibigay kesa kayo ang nanghihingi. Mas mabuti ang kayong nag-aalaga ng may sakit kesa kayo naman ang may sakit na inaalagaan. To be of service is a reward in itself. Nilikha tayo ng Diyos for this higher purpose in our life. To serve. To imitate Jesus who came not to be served, but to serve. Pagod na kasi ako eh. Lagi na lang bukang bibig. Ang hirap-hirap, pagod na ako. Huwag niyong laging sasabihin niyang pagod na ako, Panginoon, pagod na ako. Baka madinig kayo ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon, pagod na daw siya. Kunin mo na para makapagpahinga. Gusto niyo bang ganon? Hanggat nilakas ka, huwag kang titigil. The problem in service is sustainability. The problem is devotion to a life of service. Yung bang mapanatili mo yung damdamin na gusto mo talagang maglingkod kahit sa mga mahal mo sa buhay. Diba? Para sa atin, sustainability of service can only happen if you love what you do. So today, you have been serving all your life. Learn to love what you do. Try to find the love in what you do because it will sustain you in serving others. Kung mahal nyo yung ginagawa nyong paglalaba, hindi ka mapapagod kasi gusto mo yun eh. Kung gusto mo yung mahal mo yung pag-aalaga ng iyong mga anak, hindi ka mapapagod yan. It will be a pleasure and an honor to take care of them because you love what you do. Pag-aaral. Kung mahal mo ang edukasyon, hindi kayo mapapagod mag-aral at gumawa ng assignment because you love what you do. May mga tao sabihin, kasi Father, matanda na ako, hindi ako pwede dyan. Parang yung pare. Sabi ng parishioner, Father, moderno na simbahan ngayon. Baguhin nyo na yung style ninyo sa paglilingkod, sa community. Ano namang pagbabago? Dapat, Father, nagmimisa na kayo sa mga kalsada, street mass. Yan, magandang paglilingkod yan. Anak, matanda na tayo. Hindi na tayo pwede dyan. Tsaka, Father, dapat dinadalaw nyo yung mga may sakit sa bahay para makita nila ang inyong malasakit. Anak, matanda na tayo. Hindi na tayo pwede dyan. Tsaka, Father, dapat inaayos nyo yung mga organisasyon ng simbahan para wag mag-away-away. Anak, matanda na nga tayo, hindi na tayo pwede dyan. Balita ko, Father, malapit ng payagang mag-asawa mga pare. Dyan, pwede pa tayo. Pag mag-aasawa, pwede ka pa. Pag maglilingkod, hindi na pwede. Remember, it is our higher purpose why we exist because we need to serve. What you do for yourselves will die with you. Ang lahat ng ginagawa natin para sa sarili, mamamatay naman yan kasama natin. Pero ang ginagawa po natin para sa iba, mabubuhay magpakailanman. Dahil ito ay iuukit mo, hindi sa lapid ang bato, iuukit mo yan sa puso ng pinaglilingkuran mo. Always remember this. The more and more you serve, the greater and greater you become
in the eyes of God.